Sisimulan natin ang kwento sa mga sundalo na pinadala sa Vietnam upang hanapin ang mga nawawalang sundalo na naunang ipinadala. Sakay ng bangka na tinatawag na Tesla boat ay matagumpay silang nakalapag sa Romeo Point or mas kilala sa tawag na R Point. Bago sila mag-umpisa sa kanilang misyon ay napagdesisyonan ng grupo na kumuha ng litrato. Matapos ito ay nagpatuloy muli ang kupunan sa kanilang paglalakad. Ngunit di pa man sila gaano nakakalayo ay nakatanggap sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Hindi man nila nakita ang kalaban ay nagpaputok din sila ng baril. Malakas ang loob ni Choi na hanapin ang pinagmumulan ng atake. Dala ang bazooka ay nakita niya ang pinanggagalingan ng putok. Pinaputukan niya ito gamit ang bazooka at pagkatapos ay agad na natigil ang putukan sa magkabilang panig. Nang suriin nila ito ay nakita nila ang isang babae lang pala ang may kagagawan ng pag-ataking ito. Inutusan ng assistant commander ang mga sundalo na tapusin na ang buhay nito. Ngunit wala ni isa ang nagkaroon ng lakas ng loob na patayin ang babae. Napagdesisyonan ni Choi na hayaan na lang nila ito dahil panigurado namang mamamatay ito dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Sa paglaon ay narating ng kupunan ng R-Point perimeter. Nakakita sila ng mga salitang nakaukit sa isang bato. Isa sa kanilang 10 member ang may kakayahang makabasa ng Chinese at labis itong nangilabot sa kanyang mga nabasa. Sinabi naman ng ibang mga sundalo na hindi ito totoo at mag-move on na ito sa mga nakakatakot na kwento. Gabi, habang ang tatlong sundalo ay nagpupupo, ay naisipan ng isa na tanungin ang kanyang dalawang kasama kung ano ang dati nitong trabaho bago sila naging sundalo. Okay naman ang lahat ng una, ngunit ang kanilang kwentuhan ay nauwi sa usapang multo. Tila pinagtritripan siya ng dalawa at matapos siyang takutin ay iniwan siyang hindi pa natatapos kung kaya laking gulat niyang nang biglang may lumitaw na kasamahan sa kanyang likuran. Kinabukasan, nagising ang lahat sa pagkagulat nang makitang may isang abandonadong gusali sa kanilang harapan. Maingat nila itong pinasok at sa kabutihang palad ay wala namang naging balakid o anumang kaaway dito. Ginawa nila itong hideout. Tapos makapagpahinga ay agad nilang ginalugad ang gubat upang hanapin ang mga sundalong nawawala. Isa sa mga kasamahan nila na nagngangalang Manok na Pula o Chicken Boy ay nahiwalay sa grupo. Nagsimula itong magpanik, ngunit matapos ng ilang paglinga-linga ay nakita niya ang mga kasamahan. Tinatawag niya ito, ngunit hindi ito sumasagot. Sa pagtago nito sa talahiban ay nagtago rin ang Manok na Pula. Ngunit nang napansin niyang napakatagal ng pagtago ay hinanap niya ito at napagtantong isang hallucination lamang ang kanyang nakita. Samantala, nalaman ni Choi na nawawala ang isa nilang kasamahan, kaya inutusan niya ang dalawang grupo na muling hanapin ito. Sumunod naman ang mga sundalo hanggang sa makarating sila sa isang lugar na tila ginawang mga banal na bato. Napag-alaman nilang hindi lang sila ang namumuhay dito dahil sa insensong nakasindi sa batong Buddha. Di nagtagal ay nakita rin nila ang nawawalang kasamahan na nagtatago sa unit at tila takot na takot. Sa kanilang pagbabalik sa base ay kinukutya nila ang naligaw nilang kasamahan. Ngunit sa halip na mapikon ay nakitaan nito ng pagkakaparanoid. Sinasabi nitong nakakita siya ng mga multo ng panahon na naligaw siya. Sinabi pa nito na nakakita siya ng isang sundalo na may suot na helmet na may nakasulat na pangalan ng girlfriend nito. Naingis ang isa nilang kasamahan na si Grumpy dahil ang pangalan na binabanggit ito na nakasulat sa helmet ay ang kanyang kasintahan. Malapit nang bugbugin ni Grumpy si Manok na Pula nang makarinig sila ng isang chopper mula sa itaas. Agad silang lumabas at dito ay nakita nila ang grupo ng mga sundalong Amerikano.
Kinausap ito ni Captain Choi at malugod naman silang binati ng leader ng mga Amerikano. Sinabi nitong hayaan nila ang kupunan ni na Choi na manatili sa kanilang kampo, ngunit pinaalalahanan sila nito na huwag gagalawin ang mga gamit sa second floor ng building. Bilang paggalang ay sinunod naman ito ng kupunan ng ating bida. Pinaalalahanan din sila ng mga Amerikano na nanganganib ang kanilang buhay sa lugar na ito. Pagkaalis ng mga Amerikano, nalaman ni Captain Choi na nakareceive sila ng isang radio transmission na tila binobroadcast ng mga sundalong French. Nagkakasayahan ang grupo nang biglang napalitan ng musika ng isang mga nakakatakot na sigaw na na-record sa isang cassette tape. Dahil dito ay nakaramdam ng takot at pagkabalisa ang mga sundalo. Ngunit si Captain Choi ay matapang na paulit-ulit itong pinakinggan at nagbabaka sakaling makakuha ng clue sa kung ano nga ba ang talagang nangyari dito. Lumabas si Choi saglit at nakakita siya ng isang multo ng babae. Sa halip na matakot ay buong tapang niya itong sinundan hanggang sa makarating sa isang lugar na makikitang marami ang mga nakalibing. Kinabukasan ay muling nagkaroon ng nawawalang sundalo. Inutusan ni Captain Choi sina Park upang sila ang maghanap dito. Habang nagpapahinga sila saglit ay biglang nabuhusan siya ng dugo ng tao na nagmumula sa itaas. Sa kanilang pagtingala ay nakita nila ang nawawalang sundalo na nakabitin sa itaas at wala na itong buhay. Itinawag naman ito ni Choi sa kanyang general. Ngunit sa halip na makakuha sila ng tulong ay tinawag siya nitong baliw at nasisira na ang ulo. Ipinaliwanag nito na ang inire-report ni Captain Choi na sundalo ay kasama sa mga nawawalang sundalo at hindi nila kasama. Nanindig ang balahibo ng bawat isa sa kupunan dahil alam nilang ang sundalo ay kasama nila sa simula pa lamang. Sa katunayan ay kasama pa nila ito sa litrato bago sila sumuong sa luba. Sa labis na takot ay nasiraan ng bait si Grumpy at tumakbo ito papalayo. Dahil sa pagkatuliro ay naapakan nito ang movie trap na para dapat sa kalaban. Dahil sa lakas ng pagsabog ay naalarma nito sina Captain Choi. Agad nilang pinuntahan ang pinangyarihan at doon ay nakita nila si Grumpy na sugatan. Dahil sa laki ng tinamong sugat ay hindi na ito kinaya ng sundalo at binawian ito ng buhay. Dahil sa magkakasunod na pangyayari ay nagkaroon ng tsorya ang mga sundalo na ang R-point ay pinamumugaran ng mga multo. Nagalit si Captain Choi sa narinig at sinabing ayaw niya nang may marinig muli na patungkol sa mga multo. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang assistant na kailangang hatiin sa dalawa ang team upang mas mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang sundalo. Ganun nga ang ginawa nila. Hinati nila ang team sa dalawa. Ang isa ay sa pamumuno ni Captain Choi at ang isa ay sa pamumuno ng kanyang assistant. Ang grupo na pinamumunuan ng assistant ay naglakbay sa parehong lugar kung saan natagpuan ni Choi ang sementeryo. Sa kanilang paglalakbay ay nakahanap ang mga sundalo ng mga dog tag ng mga nawawala. Ngunit ang mas masama ay nakakita rin sila ng isang batong may nakaukit na may mensaheng hindi na kayo muling makakabalik. Nagdulot ito ng pagkataranta sa assistant at sa mga sundalo. Biglang may nakita ang assistant commander na isang bagay sa kagubatan. Agad itong hinabol at tumakbo hanggang sa naiwan ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, ang grupo ni Captain Choi ay nakakita ng mga bangkay ng sundalo. Nakilala nila ito bilang mga Amerikanong sundalo na nakausap nila ng nagdaang gabi. Ngunit ang nakapagtataka, ang bangkay na nakita nila ay nagpapakita na matagal na itong patay. Dito ay napagtantungan nilang ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga multo. At ang Amerikanong nakausap nila ay hindi mga totoong tao. Samantala, sa kabila na wala na ang kanilang leader, ay nagpatuloy pa rin ang mga sundalo na maglakbay pabalik sa kampo. Tumawid sila sa ilog at dito ay nakita nila ang mga sundalo hinahanap nila na nasa ilalim ng tubig at ang mga ito ay
nakaagnas na. Nahintakutan ng mga sundalo sa kanilang nakita. Si Chicken Boy umanok na pula dahil sa takot. Nang may makitang ibang sundalo ay inakala niya itong multo at pinaputukan niya ito ng baril. Sa kasamaang palad, hindi ito mga multo kundi ang kupunan ni na Captain Choi. Dahil sa pagkabaril ay namatay ang isa nilang kasama. Kalaunan ay matagumpay na nakabalik ang grupo sa plantation house at sa paglao ng gabi, siniyasat ng mga sundalo ang second floor ng building. At dito ay nakita nilang wala naman palang halaga ang mga bagay na nandirito. Nagalit sila kay Captain Choi dahil sinisisi nila ito sa hindi maayos at matalinong pamumuno. Nagalit din si Captain Choi kung kaya sinampal niya ito at sinabihan ng lahat na gawin na lang ng mga ito kung ano ang sinasabi niya. Muli nilang kinontak ang general at humiling ng backup. Ngunit sinabi ng general na magpapadala sila ng chopper, ngunit hindi sa ganito kalalim na gabi. Kailangan pa nilang hintayin na mag-alas 5 ng madaling araw. Dahil dito ay galit na galit si Choi sa headquarters, habang ang ibang mga sundalo naman ay nagsimula na ring magpanik. Bigla silang nakarinig ng pagkatok, kaya nagmamadali silang pumunta sa pinto, dala ang kanilang mga armas. Sa una ay pinipigilan sila ni Choi, ngunit napagtanto nilang ang nasa kabilang pinto ay ang assistant commander, kung kaya pinagbuksan at pinapasok nila ito. Ang assistant ngayon ay may dalang bungo ng tao. Dahil dito ay pinaghihinalaan siya ni Choi na hindi ito ang assistant kundi isang possessed soldier. Tinanong nito ang pangalan ng assistant at kung ano ang ranggo nito. Sinabi nitong kung hindi niya masasagot ay papuputukan niya ito ng baril. Nasagot naman ito ng assistant kung kaya ibinaba ni Choi ang baril. Ang natatarantang si Park ay lumapit sa assistant commander at nagmamakaawa ito na makabalik silang lahat ng buhay. Ngunit ngumisilang ang assistant at pinaslang nito ang sundalo. Agad at sunod-sunod namang pinagpuntahan ito ni Captain Choi. Napagtanto ni Choi na sinusubukan ng mga multo na gawing baliw ang mga sundalo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mga ilusyon at pinamanipula silang patayin ang isa't isa. Upang mapanatili sa kanilang ulirata mga tauhan ay paulit-ulit na tinatanong ni Captain Choi ang bawat isa ng kanilang mga pangalan at ranggo. Ngunit gumamit ang multo ng radyo upang gambalain ang lahat hanggang sa mauwi sa pagkataranta ang bawat isa. Nakapagbigay daan ito sa multo na makontrol ang isang sundalo. Nagpanik ito at nagpakawala ng granada. Sa pagsabog nito ay isang newbie ang nawala ng paningin. Humingi ito ng tulong at agad namang inalagaan ito ni Choi sa pamamagitan ng pagtakip ng benda sa mga mata. Pinangakuan ito ni Choi na makakauwi ito ng buhay basta't sundin niya lang ang mga instruksyon ng kapitan. Samantala si Chicken Boy ay napusis na rin ng multo at pinagpapatay na nito ang mga kasamahan. Upang matigil ito ay pinaputukan din ito ni Choi na nagtakip dito. Ngayon ay dalawa na lang sila ng newbie na nabubuhay. Nakahanap si Choi ng isang French picture at nakita niya ang babaeng multo sa larawan kasama ang mga sundalo. Napagtanto niya na ang babaeng multo ay ang dahilan ng pagkamatay ng lahat ng mga sundalo na napupunta sa R-Point. Marahil ay naghihiganti ito sa kalupitan o pang-aabuso na ginawa sa kanya ng mga sundalo noon. Muling nagpakita ito kay Choi. Sinubukan ng kapitan na patayin ito, ngunit ang pagtitig nito sa kanya ay nakapigil sa kanyang paggalaw upang atakihin ito. Kung kaya, gamit ang kanyang boses ay iginaid niya ang baril ng bulag na kakampi upang maisentro ito sa multo. Sa kasamaang palad ay hindi multo ang tinamaan, kung hindi si Captain Choi mismo. At sa pagtatapos ng kwento ay matagumpay na na-rescue ang newbie na nabulag gaya ng pangako ni Captain Choi. Ngunit ayon sa mga sundalong sumagip ay nasiraan na ito ng bait. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilig at pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muli, ako si Richard Vilen. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Goodbye.